Aw. Ay, comprador about? Kisa may financial ane? May bisita tayo oh. Kaila ko tahara wala. Tingnan nga dili pasagan sulod dire kay basig kapakag iro. Oy, kisa kani gabulag ka lo? Kani gabulag ka lo? Bihidor. Bihidor ng ganaw. Wawat na ng bro ba. Yeah. Inara na tao kay inupri mo na ibayad yung tumor. Ya mo lagi to? Ha? Marok na ini. Og di ba apel dehon? Di ba apel? Yang ba ginansya ba apel? Bro, keminsa na ba na bro da? Ay ba, ay tinood ni ko ah. Comprador ni bro doon. Bilhin daw niya yung kalabaw na rin si Bugoy. Una yung rag are. Una yung palit dito kung kalabaw na rin. Dala rag mayer. Dala. Wala ang lingaw, tanyag na. Gusto kayo makakumpay oh, Bugoy. Ha? Sa? Oh. Gusto kayo makakumpay God. Dugay naman yung kaibog ang kalabawa God. Burod basig gustuhan gina dito. Lain God. Ha? Ano mag-opit paluso pa. Mula kita ko ikon ni God. Oh. Nya na biya di pa bro og baligyan ni bro. Ako ko mo kilon kay. Ano sabot na pamalalit. Yung salaw na kanira. Ay komisyon dira ko ito. Baligya bitan ng kalabawan eh, Bugoy. Baligya ne. Basta bayaran. Ha? Kataan mo ito. Ay oh, so usap kay magamay po ng kalabaw, gamay po ng presyo. Oh, ug dako na po ng presyo, usap na po na siya. Ginailan siya naman. Oso ka presyo. Di ko ta karon pa. Kailangan presyo ni mo katong mas bundayon. Sukinta kapin na? Oso kay kapin pa man. Kana kapin. Utang na nag bali ra man 53, di ra patas ang kayo kay ang tusuban sa sinta man ay bali ana. Ha? Wag kasi. Ako mo tandi pagalam aring kapulag kalo God. Ya di daw sa mugalam. Mawala ni utso ani. Ha? Mawala ni utso ni mo. Utso di mo wala. Oh, depende naman sa sabot, God. Depende naman sa sabot. Oh. Parang roy. Depende sa sabot. So, hindi kami nagkasundo mga kaprobinsya sa kasama ni Brod na buyer. Hindi kami nagkasundo sa presyo ni Bugoy. Kuan lang. Medyo mura lang. Rator ba? So, maghanap tayo ng ibang komprador. Yung suki natin ang paputahin dito. Tapos kung hindi pa rin kami magkasundo doon, pwede natin siyang dalhin sa stockyard si Bugoy. Yung mga baka natin oh. Relax lang sila mga kaprobinsya. Yung bago natin nabili na baka na galing sa Batangas, ilagay natin yan dito pag makarkaber siya. Medyo matamlay pa yung baka natin kasi stress po sila sa biyahe. Dito po nilinisan na po dito kasi dito na po kami magsiminto. Ayan o. Nilipat na namin doon si Brasilia. Yung isa nating baka. Samantalahin namin ngayon na isiminto yung area natin dito. Yung flooring sa ating kubo. Habang wala pang ulan. Kasi pag may ulan na, mahirap na. Maputik na dito. At sa tingin ko po mukhang malapit na yung ulan.
hindi na magtagal kasi malamig na yung hangin dito sa amin. Tapos sa ibang lugar po may napapansin po tayo na may ulan na sa ibang lugar. So dito sa atin, habang wala pang ulan, siminto natin yung flooring dito sa ating kubo. So, relax lang yung mga alaga natin mga kaprobinsya, oh. Yan. So, si bitas puti. Uy. Gasugak tubig. Pati sugag ka mo ng tubig ng god. Dito sa kuno ba? Hindi ko sugam ng tubig. Ibalik yung tubig sa baba. Magatulo, oh. Shoutout muna sa ating mga silent viewers, mga kaprobinsya. Shoutout kay Marlon Pescadero. Taga Cebu siya pero nasa Dubai ba. Boss, mayong muto ni mo dia. Nagkita po sila sa pinsan ni Mrs. doon sa Dubai. Si Michelle Ann. At shoutout naman dyan kay Michelle Ann. At Bart Alicante, pinsan ni Mrs. At belated happy birthday po kay Jubilito Taksay from Fairview, Quezon City. Shoutout naman kay Leonardo. Shoutout naman kay Jesus Tamaya from LA, California. Belated happy birthday kay Jenner Rosco. Birthday niya April 25. Shoutout kay Roel Gargulis from Canada. At shoutout naman kay Jim Luis Trick. At sa mga hindi ko po na shoutout na po sa inyong lahat. Patayin natin si Bitas Puti. Sino? Tingnan natin yung tiyan niya kung ako na ba kain ni kahani. Ako na. Si Bitas Puti. Kaon na po siya no. Si Bitas Junior, napakaliit lang niya mga kaprobinsya compare kay Bitas Puti. Yan po ang kaibahan sa mga baka na may lahi at saka mga kuan lang, nitib-nitib lang. Pero hindi na nga masyadong nitib yung nanay ni Bitas Junior, si Bitang. Magandang klase na yon. Pero napakagwapo pa rin niya. At na-discover po namin mga kaprobinsya yung baka natin na si Bitas. Resulta pala siya sa EI. Kaya magandang klase si Bitas. May nakausap tayo dun sa barangay hall, dun sa Amlan, nung bumili tayo ng baka dun sa Amlan. At napansin niya tayo na isang vlogger kasi nakita daw niya yung baka natin na si Bitas. Yung si Bitas daw, galing po siya dun sa Amlan. Naginala na po siya na yung baka na yun po ang baka na nabili natin na galing dun sa area nila. Kasi nung nilagyan ng airtag, tumakas ba? Tapos nabitas yung tainga, nakisi. Tapos sa kabila naman yung nilagyan ng airtag, ganun din yung ginawa, kaya nabitas. Saka yung sabi niya, si Bitas, resulta po sa EI. Tapos hindi nga pure yung nanay niya. Yung nanay ni Bitas hindi daw pure hybrid. Pero si Bitas nagmana lang sa tatay na EI. Kaya pala magaganda yung mga lahi ni Bitas dito. Kasi magandang klase po yung pinanggalingan ni Bitas. Nung bumili tayong baka doon mga kaprobinsya sa Amlan, basta i-travel po natin yan, kailangan po tayong mag-request ng certification galing sa barangay. Kaya ang ginawa natin, bago natin inuwi dito yung baka na nabili natin dun sa Amlan, pumunta muna kami sa barangay at humingi tayo ng parang resibo or certification na galing dun yung baka natin. Yan po ang mga protocol ba or dapat ating gawin kung bibili tayo ng baka sa ibang lugar. Baka may mga checkpoint, tapos walang papel yung dala natin ng baka, at saka harangin tayo kung saan galing yung baka natin, tapos wala tayong maipakita na nabili natin or wala tayong credential sa baka natin. Delikado, baka ma-impound pa or i-hold din na yung baka. So sa mga gustong bumili ba ng baka, tapos lalo na pag sa ibang lugar,
kailangan po yan ng katibayan. Kaya pag tingnan nyo po, yung mga lahi dito ni Bitas, mga magandang klase. Dumami po yung lahi ni Bitas dito mga kaprobinsya. Dito sa ating tatlo, tapos may iba pa siya mga baka na nakasahan dito sa aming area. At puro mga positive yung resulta, mga magandang klase. Pati yung baka ni Krokro or Birdpasser, nanganak na din. Magandang klase din daw, pero babae lang. Ang tatay din doon, si Bitas din. Marami po nagsasabi na sayang daw bakit natin ibininta si Bitas. Hindi po sayang si Bitas mga kaprobinsya kasi naibinta natin. Nasa insaktong edad na siya, nasa insaktong laki na. So goods na siya ibinta. Nasa almost 3 years po natin pag-alaga kay Bitas dito sa ating area. Kaya ibininta na natin siya, dinispatcha na natin. At wala namang problema kahit magbinta tayo ng hayop dito. Hindi naman tayo basta-basta magbinta lang kung walang kapalit. Katulad sa ating kalabaw na si Bugoy, ibinta po natin siya kasi may baka po tayo na dumating dito. Dalawa po yung baka natin na nabili. Mga galing po sila sa Batangas. Isa lang sana yung baka natin nabilhin mga kaprobinsya. Pero may istorya po yan kung bakit naging dalawa yung baka natin na na-acquire dito. Kasi nung una po, i-share ko lang po sa inyo, nung may balak na tayo na magdagdag ng baka, may nag-inform na yung kaibigan natin na si Boss Joselito. Nag-inform na siya sa atin na may baka daw doon sa Amlan na isang Indo-Brazil na ibinta. At ang haka po nila, isang buntis daw. Yun po ang sabi nila, yung baka na yan. Pero parang wala tayong interesado. Kasi napakamahal po ng presyo. Nung una natin nalaman, yung presyo sa baka na yan, nasa 140,000. Imagine nyo po, napakamahal, 140. Goods na yan mga kaprobinsya kung totoong buntis tapos galing sa Batangas. Kasi pag doon sa Batangas tapos bibili tayo ng ready to breed or buntis na baka, napakamahal na pag doon tayo bumili sa pinagbilhan natin sa ganyang kalaki. So parang wala tayong interest ba, yung instinct natin walang gana. Sa totoo lang hindi natin pinansin yon. At saka sa sunod ng mga araw nagkita kami sa komprador na nag-deal ng 140,000 sa baka na yan. Sabi ko lang pag may time ako tingnan natin. Tapos nag-chat naman tayo mga kaprobinsya sa kaibigan natin na komprador. Kinumusta natin yung baka na yan kung andyan pa ba. Sabi niya naibinta na daw sa kapitbahay kasi kapitbahay lang daw yung mobili sa baka na yan. So wala na sa isipan natin. So direct to the point tayo. Nag-order tayo ng baka doon sa Batangas. Yung baka natin na isa dyan. Medyo may kamahalan yan kasi lagpas 100,000 yung pagkabili natin sa baka na yan. At saka nung nakatransact na tayo, naka-order na tayo, nakabayad na tayo ng down payment kasi ang pamamaraan po sa pagbili ng baka doon sa Batangas mga kaprobinsya, may reservation fee sila. Tapos dito na sa atin yung kabuang bayad, yung parang cash on delivery ba, pero dapat may reservation. Yan po ang sistema. So na-transact na natin yung baka doon sa Batangas. Ang sistema, nag-contact naman sa atin yung komprador na yung baka daw sa Amlan andyan pa, available pa daw. Hindi na tayo naka-interest kasi may order na tayo ng baka doon sa Batangas, isang Indo-Brazil. Tapos mga kaprobinsya, nung paparating na dito yung baka natin na galing sa Batangas, may nakita tayo sa FB na post for sale baka Indo-Brazil galing Batangas, Dumalaga. Kaya minisis natin yung nag-post. Ang presyo po nila mga kaprobinsya napakamahal. Nasa 130,000 yung presyo sa baka na yan. Pakita ko po sa inyo para maklaro ninyo kung gaano kalaki yung 130,000 na pang-alagain. Yan. Ito po nung una 130,000. Sabi ko po hindi po kaya sa budget ko yung 130,000. So binabaan nila ng 115. Pero hindi pa rin tayo napakita ng interest kasi napakamahal, 115. Tapos naka-order na tayo dun sa Batangas. Hindi na, mahirapan na tayo pag bilhin pa natin sa ganong halaga. Hindi ko na inisip yung baka na ito mga probinsya. Inisip ko po na hindi yan bumaba sa 100 yung presyo, 100k. Tapos may baka na tayo na nabili, may na-order na tayo, magdubli na ba. Tapos kinabukasan nag-message ulit sa atin yung nag-post sa online. Noong una yung pagkakaalam natin 140, tapos naging 90k. So
doon na po mukhang nagkaroon na tayo ng interest sa 90k na presyo nila. Kasi galing to sa Batangas, isang Inobrasel. Tingnan nyo po. Ayan. Medyo mahal lang yan mga kaprobinsya kung ikumpara natin, kung magbase tayo sa kanyang katawan. Napakamahal po yung 90k. Siguro pag ibinta to ng pangkatay, nasa 60 to 70 siguro yung aabutin kung pangkatay lang. Hindi pa tayo sure. Lalo na pag ibinta natin sa mga kuplador, alam po natin na kailangan pa na may tubo sila. So mura lang yung bili dito basta pangkatay yung basihan. Pero nakabase po tayo sa kanyang hitsura, nakabase po tayo sa kanyang pinanggalingan, kaya nagkaroon na tayo ng interest sa halaga nila na 90,000. At nag-reply po tayo sa seller. Sabi ko po, kung ibinta nyo sa akin ng 85,000, bilhin ko yan. Doon nagkasundo kami sa 85,000 mga kaprobinsya. Galing sa 140 mga kaprobinsya na deal po natin sa halaga na 85. At may napansin po tayo dito sa kanya, mukhang malapit na itong lang ng landi. Kasi may mga lumabas sa kanyang ari. Yan. Pero hindi pa kulay puti So malapit na to. Hinintay namin ng gusto na mag-ingay siya. Hindi muna natin itong pakastahan or ipaiay. Basta masaya na po tayo kahit 85,000 yan. May mga palatandaan na po na malapit na siyang maglandi. Pero hindi po kami sigurado mga kaprobinsya, baka buntis to. Nag-chat po tayo sa technician na nag-iay sa baka na to. Sabi niya ipapili daw o ipakapa para ma-sure natin kung buntis ba or hindi yung baka na yan. Hintayin natin na umabot sa dito ng mga 1 buwan. Tsaka natin siya ipakapa ng technician para sigurado ba. Hindi tayo magturok ng vitamin sa kanya, hindi muna tayo magturok ng pampurga hanggang hindi pa natin mapacheck sa loob. May nag-comment pa dito sa atin mga kaprobinsya na dapat daw magpagawa tayo dito ng pakainan para hindi na mayabo yung pakainan sa ating mga alaga, hindi na masayang. Sabi ko po, yun po ang balak natin, pero kailangan pa yan ng panahon. Ipasiminto natin dito, magpasiminto tayo ng medyo pahaba, tapos dito natin ilagay yung mga baka. Walang kubo lang, ilagay lang natin siya sa kubo kung buntis. Yun po ang gawin natin. Pero kung hindi pa sila buntis, dito lang sila sa labas. Kasi noong una po, nung anon palagi sa loob yung mga baka natin na mga dumalaga, maraming comment na tayo nabasa na dapat nasa labas, dapat nasa labas, maglalakad-lakad. Pero ngayon naman na nasa labas naman yung mga baka natin, may nag-comment naman dapat nasa loob, dapat nasa loob kasi mainit. Pero base po sa ating experience mga kaprobinsya, basta hindi po buntis yung baka, goods lang sila sa labas kahit mainit yung panahon. Except kung buntis, delikado yan, baka makunan yung baka natin. Yung mga baka namin dito mga kaprobinsya, wala ibang trabaho. Pagkatapos lang magpahinga, kain. Yan, si Butas Junior at yung mga baka natin doon, sila si Bibing. Yung isa relax lang, sinanay namin siya dito sa loob para pag nasa 4 na buwan na siya, iwalay na din natin siya. Ganun po ang ginawa natin sa ating Red Brahman dito. 4 na buwan winalay na natin para maglandi ulit yung kanyang nanay. At effective yung ginawa natin. Noong una sila si Bibing, Winay, nung winalay natin sila, naglandi agad yung nanay nila, pati yung nanay ni Butas Junior. Relaxing lang kayo sila dito. Ito po yung una natin Inobrasel dito na babae. So sa ngayon po mga kaprobinsya, dumami na sila dito, yung mga lahi nila. Skip no. Dumami na yung mga lahi natin dito na galing sa Batangas. 3 yung mga babae natin na Inobrasel. Itong si Brasilia, yung isa galing sa Amlan, at yung isa na tayo mismo yung bumili doon sa Batangas. Tapos may isa tayong lalaki dyan na si Limer. Yung dalawa doon, galing din sila sa Batangas pero mga Brahman lang sila. At saka hindi po sila masyadong mahal katulad ngayon. Kasi yung 3 na nabili natin dati nasa 210,000 lang. So parang nasa kuan lang,
tig 65 bawat isa yung babae, dalawang babae, tapos nasa 80,000 si Lemer yung lalaki. Tapos si Lemer ngayon pag ibenta natin, medyo malaki na po yung aabutin ni Lemer. Ito po, namayad pa siya ng kunti mga kaprobinsya, galing sa biyahe. Pero at least galuha. Yung pagbili ng baka doon sa Batangas parang sugal din. May halong sugal. May mga baka po na hindi maka-recover sa sobrang stress. Tayo lang palagi doon sa sasakyan. Walang kain, walang inom ng tubig. Buti na lang yung baka natin dito, goods lang nang dumating. Yung bili natin sa baka na yan mga kaprobinsya, 110,000 galing doon sa Batangas. Kaya nagka-interesado tayo sa isang baka na dumalaga na, tapos galing din yan sa Batangas, ibinintila na ng palugi ba. Sabi nga ni Mrs. baka hindi daw kondisyon yung baka, bakit ibininta sa murang halaga na mahal naman yung pagkabili na doon sa Batangas. Pero mukhang nagsawa na sila mag-alaga kaya ibininta nila ng palugi. Yung bili nila siguro dyan 85,000 bagong walay galing doon sa Batangas. Tapos nilagaan nila sa loob ng mga lagpas isang taon na siguro yan, o isang taon dumalaga na hanggang ibininta nila sa atin. Sana sutihin tayo sa mga alaga natin dito at sana dumami sila yung mga ganitong lahing baka na Indo-Brazil. Ay kaulag ito. Tinawag kayo. May lumabas mga kaprobinsya oh. Gaulag ito. Ganyan gamay rin kung nakita na anak. Tulay natin ng Lemer. Naglani yung baka natin mga kaprobinsya. Nakita po sa itong mga kasama dito, mga backup natin. Sila yung nakapansin. Paulag ito. Stingan na to. Limer jod. Sila na to. Subukan namin napakasan ni Limer mga kaprobinsya habang may time pa. Pag hindi niya kumasa ngayon, may time pa tayo na mag-contact ng teknisyan. Pagkasta karon ha. Uy, laki na to kung pagkahinaya po itong lucky gold oh. Sana lang Mer ha, kahit isang round lang Mer. Maawa ka sa amin Mer. Natakot sa kanyang tatay. Ang laki. Mer, maluoy ka na ako Mer. Kaya lumapit yung kanon. Dalagan pa siya. Ay palagahan na doon kay kondisyon. Simple terus kan. Mga kaprobinsya, kailan na po? Ito yung ulam namin oh. Sari-saring gulay na may gata. Yan. May kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Ito lang iyong manok. Bun, Bun! Bun! Siglok mula to. Bun! Ay, ito. Burrito ka. Ay, oh. So, ano pa baligyan ng kalabasa ro? Ano? Bunga pa po. Ano bunga?
Muhang Ang daan tanong. daan tanong hon. Dugay na buhang sa. Awe kami rin. Mana siya dahon kayo sa panyo mo. Nama kayo tingin ko pa jaw. Daghan kay bunga. Dahang bunga daw. Sila ka bukan dito. Wala ko may hap. Nalaya po itong uban ko. Pa on kita teh. Mo mang putulan pa to siya. Linghod aja. Ayun nga. Yan matunaw ng linghod. Mura na una. Ako'y. Wala nga samad ba. Tumen. Ikaw sa dok. Ibitay na daw aring minsinitas. Kaon po kayo ng tatlong ba? Ibitay na minsinitas dok. Ay nataglube. Ay sangat pikilit. Kau may dong? Ay. Sige na siya manong ni mo jumbo. Kuya ni mo jumbo, di ba? Kasas kong pao. Sige ko. Kalau ginakutan kay mas ginawa yang nanday naglilimpyo dito tinita. Nagano ko kadi padaplin ra. Iya tak begini. Atong gi eksatila na siya sa nikaon kay wa may kalabasa dito jo. Kalasong man. Lahi ko na sa ingan ka. Kalabasa. Sneaky. Hindi ka tayo eh. Si boy. Asa ni yo sneaky. Na. Paborito color gini mo na color si boy sa. Food color. Paborito color. Di na no end. Color. Di na no end. So, Belag ay doon. paborito kay dodo ng lubihan kay padugang ko daw. Padugang singot ba? Sino na? Bunga kuan. Gata. Kaya utok ni krokro magagata na. Ipangligid lang na yung matamog lang niya kauban. Daghan. Hindi ang tao. Ayam na tos angkol. Kamatas na. Kulang pag ito sinara na gala na. Kulang ba to? Pati yun yung susutin mo yung mote. Tiwasan mo ni mo. Tulungan itong nanday na dito ba? Tama ko. Ito na, di kita minom. Gapon na yung mga kondisyon na. Kubog pa siya. Gapon. Ang gatong na ang gatong. Nakikita din mo kukuha po na. Balagay ni. Itong pag pauli ni mga sa bulat. Tayin sa dire. Sabalagan pa na po itong gapon. Ano ito bagong mata? Pula rin mata. Hubog to. Alam, hindi ka ito natulog. Hindi ka na rin nakahulog pa sa iyo. Nagbukol. Te, ning kama te boy ha kay wa jud lagi maka tampit ni dati. Te boy. Ang kama kiyaw. Mama trip mo, pati mama ni. Kay mamam. Nangis te boy kay mukha ora pug humay.
Hindi humay magugko. Nagsarili ka ng mais. Sa ka magugko ng mais. Hindi. Kamot nagwa na ibalik yung mais. Allergy ka na ba eh? Talaga pa ni mo na ito? Ha? Talaga pa ni mo? Nakita ko sa... Ay, ano eh. Kaya rangga ini kaya Amo pag kasi magulang lang do ha. Wala mo no. Kaya mo na bata no na parayan naman guys ano ne. Asa rin magulaan niya? Kani? Agad ide ha? Gulda ha? Ha? Ah, wow, di ba may mag-ulo? Huwag yung ulog pa maili. Mag-ulo ka rin. Kaya ka ba? Mga hak dayon. Uli ano biya. Palupan-lupan. Iwo to. Sabayang, di na. Kembang siya to. May ulit tabang. Kaya rin, may balik ang tiin mo, ano? Kanya dito tas ubos na yatang palagay ya mau. Asa siya tumba? Mikil yang kanjara. Ini kanya terus punong ba? Yung gulog niya. Tuwang jari na. Puno. Paglog daw. Yung motor niya? Kasi na eh. Iya dito sa lagi sa Kaya na. dia kay Ugi nag-anas puno. Kaya tila naman magkayo nga. Kana anas kasada ko yun. Ada sa pa man, tugdo sa pa. Ari kita sa malayat, ari sa Paris, Richard. Ano unta lang mo to? Sangit to. Sangit to pa. Ligid. Hapla jo, dagan. Napla mo ka video. Sa to pa, na video? Na video. Oh, Videohan din ako noy. kana ba ayo. Okay, pakita tayo ebidensya o tayo. Ambling yan ang parte. No? Videohan ako din siya magtabangan. Magaba lang tangke kay di man kumupay ako man paisla na niya. Aw tigulalet ya tigulo ba? Maos ya.